International using the Badang because mukhang eto na ang ating game number 2. Malapit na tayong pumasok at masaksihan kung paano nga ba lalaroin ito ng Blacklist International na currently nasa match point na. XP Badang for JM Pinkman. Kung nakapagpainit si JM Pinkman sa Hilda, no? Ako, yung expectations natin sa Badang. Ako mataas because if you watch the game 1 ng seryeng to, alam mong magaling si JM sa man-to-man defense. Ito yung isa mga hero na pinakamagaling mag-man-to-man defense, di ba? Parang basta may mahuli siyang isa, kulong agad yan. Yes, the fist breaks. Pwede pang ang tatlo, yung mahuli niya ni apat eh. The man-to-man defense nga talaga yata JM tayo. Pinkman, hindi na to Lord JM ha. Tapos na yun, that was 2024. Ito, JM Pinkman na siya. Oh, pagpasok ng 2025, siya na po ay si JM Pinkman officially. So, tingnan natin kung paano niya ipupull off yun kasi pakiramdam ko kailangan niya munang makalusot dito sa kanyang laning matchup kontra sa CC ni Nino. Nakikipagsabayan din talaga. Parang namamanage niya na maigi yung laning na to. And parang kung ikaw ang alter ego, yun yung isa siguro sa mga pinakagusto mo mangyari this game. Yung bihira na lang makalabas si JM Pinkman, the man-to-man defense ng Blacklist International. Yep, you have to make bugbog the Badang early para syempre hindi na siya useful mid to late. Or at least come the mid game, magdalawang isip siya. Man, kaya ko ba i-hold tong dalawa tatlong taong to? But so far, looking at the farm, ang bilis ng Blacklist. This is what you get when you play with a modern jungler. With the Suyo, lamang nila 300, 500. Wala namang nangyaring kills, 'di ba? Same naman sila ng level ng XP. Pero yun nga lang, di hamak mas mabilis yung clear ng Suyo. Yes. At magkakasubukan na rin ang kanilang efficiency sa pag-secure ng objectives ang ating makikitang Appraiser's Wrath retry combo. O di naman kaya si MP The King with the Suyo pa rin ang makakakuha kasi papunta pa lang siya at hindi na yata na malalapitin ng alter ego. Naku po! Curtain Call, Yo-Yo Blitz natin binagsak na kay Perxiva. Appraiser's Wrath as well. At si MP pa kayo sumalo pero napakaganda ng fist break fist crack combo ni JM Pinkman mula dun sa gilid. Ngayon naman siya yung babawian ng alter ego. So nagkapalitan lang ulit tayo. JM Pinkman for Gebe. Wala namang nawalang major objectives sa Blacklist except for that turtle. Well, nag-flager si JM, that's one. I think it's still worth it. Lalo na, tinan mo, dinediretso po, may conversion pa rin naman for Blacklist. Parang ganito yung nangyari nung game number 1 din na ang jungler agad ang nauna for alter ego. Tapos may kapalitan siya. Experience yata yung kanina from Blacklist International. Kaso pa yun, naku. Si Hajj naman ang nahanap. Napakagandang stun from Roundel at nakatulong pa na nakasama si Haiz doon sa gitna. Ito yung napagkait kay Haiz kanina eh. Nagagawa na niya yata na umikot-ikot paunti-unti. Yep, meron na siyang better range. Mobility-wise, mas maganda nga naman yung Claude. Pero feeling ko mas kampante si Haiz kapag ganitong klaseng hero yung gamit niya. Not to mention, I think Roundel also, mas komportable ngayon. Hindi natin nakita pero in-assume natin na ang nakapatay nga kay Hadja ay ang Curse of Crow, yung passive. Uy, outplayed? Oo. Meron naman siyang dash. So, makakaligtas siya. At ngayon, medyo nararamdaman natin ang dami ng range na meron yata ang alter ego. Na kumbaga parang, eto yata, kaya din may Fred rin sila na piniling kuhain. Di ko lang alam kung part of the plan na talagang agad-agad. Ganito kasi yung hindi nila need ng damage in the jungle. At marami silang pangmalayo ang tatama naman sa Blacklist International? I guess. When you're talking about, you know, tank junglers or pangharap na jungler utility, Akai kasi lumalayo yung kalaban eh. Tapos Alpha malambot compared to, you know, a Fredrin or Nakai. So, gets ko. Okay. Lalo na ganito, may initiative ka pa when it comes to turtle takes. Turtle number 2 already, sinimulan ng alter ego dito. Maagang feathered airstrike by Roundel. Naku, wala na rin flicker si Hajj. Pero si MP pa din ang makakakuha ng turtle natin, Circling Eagle from Dreams. Pero hindi na nila i-commit. Medyo napalalim na doon ang alter ego if ever. At nagawa pa rin kunin yun ang Blacklist kahit alam na parang... mo paano? Ang daming nandidistract sa alter ego. Paano? Hawak ko ang sikreto. Level gap between MP and Gebe. Oh! Watch out!
Napakaganda na namang salo mula kay JM Pinkman. Ngayon, Pinkman lang siya kasi si Roundel muna ang kanyang nakuha. Pero napakalaking bagay na naman nun. I think, technically, Brig, Pinkman pa rin. Kasi 3 yung tinakot niya doon. Isa lang yung nahuli, pero 3 yung minama niya. Oo. Kakaiba yung mga nagiging huli with the fist break dito ni JM Pinkman. Parang yung iba pa doon talaga flicker, so hindi mo talaga aasahang magmumula doon sa oras na yon. At nakakagalaw na naman ng mabilis ang Blacklist International around the map. Kaso teka lang, 1-on-1 yata rito ni MP tsaka ni Nino. Na-force na yung Vengeance Blade Search na naman para makapag-stun. At hindi muna tutumba si Nino unless... Okay, hindi na talaga muna kasi napakarami na niyang kasama dito. At napaka-low na ni JM Pinkman. Makakasurvive ba siya? Gebe, tatry harangin. Pero ligtas na makakabalik sa ilalim ng tore ang Blacklist. Yung alter ego na mismo ang nag-uube at this point in the game. 5 minutes, 6 minutes pa lang ay kinailangan nilang magsama-sama para ma-confirm ng kill at kamuntikan pa doon si JM Pinkman. Bri, quick update lang. MP currently level 11. Gebe level 8 pa lang. So that's what we're talking about na kung retrihan lang ang pag-uusapan, di hamak sobrang taas ng threshold nung kay MP kumpara kay Gebe. Ang tanong, paano nangyari yon? MP the King is now MP the Thief. Nakailang buff steal na si MP. Bilang ko siguro 3 na since the game started. Matahimik niya lang palang inuubusan ng resources din dito si Gebe. So, eto naman yung version ni MP the King na yung hitmap niya siguro mamaya kung makikita man natin ay patawid-tawid lang talaga. Tapos, mas, kumbaga, pinabagal ng kaunti pero nandoon pa din yung mabilisang transition tsaka pag-convert. Katulad na lang ngayon, si Outplayed. Nakuha pa rin naman niya yung tore kahit wala naman siyang ibang mga kasama halos. Mabagal pero mabilis. So talaga nakakalito. Kayo na yung humusga. Kung bilang mga manonood, ano ang nadarama ninyo? Kasi feathered airstrike, naku po, napakaraming tatamaan dito at napakaraming napalow. Pero nandito pa rin naman sina MP and JM Pinkman. Nino, nandito rin sa harap. Medyo hinaharangan yung ibang members ng Blacklist at si Outplayed. Bumibuelo lang doon sa gilid. Nakapag-regen pa yata ng HP at napakaraming na stun! Fist break nandyan rin! Fist lock lang pala yata! At si Outplayed may flicker pang natitira, siya na rin mismo taga-zone at taga-damage na kontra sa Alter Ego. Pero wala namang nakuha. Pero napakarami pa rin nagawa. O ano yun? Legit, JM Pinkman na yun, di ba? 2 yung napilitan niyang tumakbo palayo. 2 yung na-corner niya. Tama ka, Bri. Fist crack nga yun. Yun yung ult ng badang na push back yung Alter Ego. Lalong dumali yung turtle take. Tapos ngayon, nagdadalawang isip pa yung Alter Ego. Men, safe pa magstay dito. Baka hindi pa umuwi mga yun. Feeling ko, pagka flicker, fist crack, parang malilito ka din na fist break ba to? Nasa yung pader? Or either way, parang makaka-force kasi siya ng reaction kontra sa mga kalaban. So, nasa sayo na kay JM Pinkman na kung paano niya gusto laruin yung badang na to. Pero nagdala kasi siya talaga ng additional layer ng, kumbaga, unpredictability dun sa mga nagiging pasok ng Blacklist International. Looking at the gold leaderboard, lamang pa rin si MP. So, hindi lang XP ang nakukuha niya sa mapa, pati standing gold. And, again, this is what the badang does to the current metagame. Ni isang purify wala sa Alter Ego. Kasi hindi mo pwedeng i-purify yung kit ng badang. Kasi nga mako-corner ka. So, hindi mo pwedeng lakaran yun. Ang pinaka magiging alalay nila ay si Dreams. Pero isa lang ang guiding wind na yan. So, hindi talaga pwede mangyari ang JM Pinkman kung ikaw ang Alter Ego. Hindi pa pwedeng mahanap ninyo ang mga sarili ninyo sa fist break ng magkakasama at magkakadikit. So, parang, ano ba, uuwi pa tayo? Pero kailangan medyo magkakahiwalay din. Pero katulad na lang na nakikita natin ngayon, mukhang si Haj ang unang mawawala. Susundan pa siya ni Perkziva. Ang ganda nung engage from Alter Ego. Haj nakaka-free hit lang, pero MP papasok mula doon sa gilid. Blade Surge, pero hindi na ipinagpatuloy. Kumpleto pa nga naman ang Alter Ego doon. So, yun ang isa sa mga weaknesses ng lineup ng Blacklist International. MP with the casual steal. Chill lang nanakaw. Okay. Dahil nga, yung Alter Ego, medyo umube sila, na-push nila yung Blacklist into a defensive position sa ilalim ng Tier 1. Ibig sabihin nun, walang bush doon. Walang chance na manggulat si JM Pinkman. I think, ang inisip ng Blacklist, masyado naman yatang honest kung fiflickeran lang natin. So ngayon, nadali pa yata sila sa Lord Take. Gebe gets one!
Pero lalaban pa rin daw talaga si JM Pinkman. Kaso yung mga kasama niya, makakasunod ba? Mukhang makakasunod nga sila. Flicker, Raging Sandstorm mula kay Perxiva. Nino, susunod na nga rin dito kasi si Outplayed ay nakakasayaw kahit papano. So 2 members ang nakuha doon ng blacklist. Kapalit nga lang nung Lord. Okay, so malaking dagok yon sa progreso ng Blacklist International in the long run. But I think Blacklist knows how to equalize, how to fix that. And they'll start with cleaning the waves, stealing everything away from Gebe, tapos dealing with the Lord as soon as it comes out. So okay pa naman. Syempre, ramdam natin yung nangyaring ang Ube plus Lord take ng Alter Ego. Pero fixable ang sitwasyon na to para sa Blacklist. Yes, mas kumbaga kaya pa rin naman din nila na makagalaw. Hindi naman siya sobrang nakapitalize ng Alter Ego so far. Para naaawat din naman nila na makakuha pa ng control sa mapa ang Alter Ego with this Lord na nakuha nila. Pero hindi rin uurong eh. Hindi rin uurong ang Alter Ego kaso Nino versus Outplayed. Naku po, sino nga ba ang mangingibabaw kasi nasa labas ng Zaman for si Outplayed ngayon. Pero wala na yung curtain call mula kay Nino kaso magkaka-outplayan pa! Outplayed na nga with the Outplay kaya naman yun ang pangalan. At ngayon, transition sa mid lane. JM Pinkman medyo magdedelikado yata pero makakahuli pa naman ng mga tao with that fist break. Pero siya din, siyang magiging kapalit. So, number 1, smart yung ginagawa ng Alter Ego dito na minemaintain nila yung ube ng nangyari dun sa mid. Kasi kaya hindi rin madali yung pag-responde ng Blacklist. But, slowly but surely, Blacklist understands na, men, ginagawa lang nila yan. Bilang isang ube team, alam natin paano i-split up yung ube. So, I think yun yung next step para sa Blacklist. Oo. Sila rin, humanap sila ng solusyon sa ube or mag-ube rin sila. Kaya ang weird na makita ang kasalukuyang setup natin kasi it's usually talaga Blacklist International na gumagawa ng ganitong mga group up kontra sa mga kalaban nila. Pero at least kung ito man ang plano ng Alter Ego ay pakiramdam ko sa kit naman na meron ang Blacklist International, basta hindi sila ma-catch off guard ng Alter Ego ay marami talaga silang pwedeng ipang sagot. Meron naman silang mga AOE Sanguine Claws, Raging Sandstorm, tas kung papabor kay Outplayed yung dance floor, di ba katish out din naman sila ng sapat na damage. Kaso yun nga lang, yung mga nakikita nating pauna lagi ng Alter Ego, yung range, yung pangharang ni Gebe. So parang kung ikaw Blacklist, ano bang magiging response mo dito? May itatry ka bang unahin o ano? Kasi na-maintain ng Alter Ego yung formation nila eh. Okay, hindi ko alam kung na-unlock na nga ba yung conceal ni Perxiva o si JM ba, bumili rin siya ng sarili niyang conceal. Pero isa na naman tech yun, isa na namang resource yun na pwede lang gamitin. Ang tagal na natin di nakita ng flicker ult ni JM Pinkman So we're waiting for that. We're waiting for JM to finally find the perfect fist crack ulit. Yep. Baka sa kanya nga ang isa sa mga pinaka pwedeng set up sa mga kapagpabago ng takbo ng larong ito. At dahil nga dun sa nabanggit mo, pumipwesto na nga yata si JM Pinkman. Naghanap na nga yata siya ng kanyang pwedeng panggalingan. Ewan ko lang okay. Okay, Lord, take muna. Binamadali ng Alter Ego. Medyo nakalahati si Nino. Hindi pa rin lumalabas si JM Pinkman. So, magkahanapan yata muna sila, no? Onting scout muna, info. Kailangan ng Blacklist International ngayon. Hindi sila sure. Lord now, 1/5 na lang ang buhay, 1/8. Ang lapit, marereset. Grabe tong pasin si JM Pinkman. Malalight, Pamela pala, Pamela. Grabe yung angle Grabe yung angulo. Pero ito na ba yun? Dalawang mahuli mo ng fist crack. At ngayon naman si Roundel, hindi nga siya nadamay. Pero ang dami na nakap din no Lord. Si Hatch pa nga unang tumumba. Sumunod na si JM Pinkman. Pero yung Lord kanino mapupunta? Si MP ang makakakuha. Nino nandito with Ryoyo Blitz. Pero may conceal pa naman sila Perxiva. So kapalit ng dalawa. Mukhang nakuha naman nila yung gusto nila. Hindi ko masabing yun talaga yung gusto nila. Pero alam mo naman, yung kasabihan, when you have a negotiation, kapag parehong masaya yung dalawa, ibig sabihin pangit yung deal. So dito, feeling ko, pareho silang good deal kasi nga, nakapatay yung Alter Ego, pero naka-Lord yung Blacklist. And this is an enhanced Lord. So ito yung tumatalon. Ang trabaho nila ng Blacklist dito, linisin yung waves para makapag-sync sila and hindi na maulit yung ganong klaseng pag-disperse. I think yun yung problema Nag-disperse yung Alter Ego after nilang i-burst si Haji or hindi nila hinayaan na si Haji maka-free hits, maka-free spell. Oo. Ito pala yung hindi mo maipaliwanag na win-win situation. Pero mukhang nakakaangat na nga ng mabuti. Ang Blacklist International ngayon ay kompleto sila. Naiwasan doon ang fist break.
At nandito na nga ang pagbagsak ng Feathered Airstrike. Medyo ramdam mo din naman ang damage kahit papaano. So, isa na naman itong magiging matagumpay na depensa for Alter Ego. Kinakailangan na unti-unting ma-regain ng Blacklist International yung control. Hindi pa natin masabing kompleto na or completely na nasa kanila. Perxiva na force out doon ang Raging Sandstorm at yun na yung point natin. Masakit at masakit pa rin ang ube ng Alter Ego. Yup. Yan ang Indonesian ube. Hindi ko alam kung meron silang equivalent na pastry or delicacy. But so far, ito yung panghahawakan natin bilang fans ng Blacklist, alright? Si Haji. Paakyat pa lang siya ng damage leaderboard. Number 6 pa lang siya. Imagine mo yun, mas marami pang damage na dinidil si Nino. Na imagine mo, yung CC na yan, dapat siya rin nakikipagbakbakan. Hindi siya free hit. So, once Haji builds up to better items in what? 2-3 minutes, siguro babawi na rin yung Blacklist. Kaya rin naman siguro, hindi sila gano'n ka-aggressive. Oo. Gusto ko na nga ma-double check na rin kung ano-ano nga ba. Or kung alin yung items na hawak-hawak nila ngayon. Sobrang dikit lang kasi nung gold na nakikita natin sa totoo lang. 1K or less than 1K, yun lamang dito ng Alter Ego. Although malapit naman na rin tayo doon sa punto na halos pantay na lang at hindi na magmamatter ang kung ano man tinitingnan natin dyan. So, sana ay makita nating makonekta na ng Blacklist International. Lalo yung mga gusto nila na mangyaring plays. Kasi kanina may attempt naman talaga eh. Lalo nung MP. nakuha ni... Okay. Anyway, lalo nung nakuha ni JM Pinkman. So, pero yun nga lang, since nagawa na nila the first time, feeling ko mas magiging maagap na yung Alter Ego ngayon eh, na i-check na rin yung mga brushes, yung paligid, bago nila sobrang i-commit at i-engage yung mga objectives. Pero, uy, teka lang! Mukhang i-commit yata nila this time. I see Haji na force out yung flicker. Okay, to be fair, sobrang efficient ng use ng Alter Ego sa ube nila. Ang galing, kahit na 5-man unit sila, kahit na nagro-rotate sila at nagpapatrol sa river nila as 5 members, pwede pa rin sila makahuli ng tumatambay lang. Yun yung nangyari kay Haji doon. Ang galing. Yeah. Pakiramdam ko, mabuti na lamang at maraming mga nakapaligid pa kay Haj nung moment na yun eh. Pero teka, Perxiva, this time, ikaw naman ba ang mabibigyan? Naiwasan naman niya yung Curse of Crow at makakapag-regen kahit papaano. Pero dalawang flicker lang yun na magkasunod. Ult lang ginamit ng Alter Ego. Yun lang puhunan nila. Nakuha nila battle spell. So may conceal na manggagaling kay JM Pinkman na naman sa gilid. Kaso, nakita siya ni Nino. So medyo napaurong yata siya. So ano ang magiging call this time ng Blacklist International? May flicker pa naman siya at least ha. Kung yun lang. Pero roundel din, nakaporma. Na-imagine ko lang, Bri, ang sinasabi ni JM, ang kanyang sumbat is, men, tingin nyo ako ha. Yun, kapag nag-set. Ay, naku, pero mauuna yatang mag-set ay si Dreams with the circling eagle tapos ang dami natatamaan. Nung Feathered Airstrike, Nino nakapokus lang kay Haj at si Perxiva pa nga yung una na wala. Pero yung fist break, fist crack, maraming kinonektahan. Pero yung damage nila hindi na yata sasapat. Outplay na lang mag-isa dito, sumasayaw sa gitna ng 4 at makakakuha ba siya ng bawi dito? Mukhang hindi. It's a wipeout for Blacklist. Alter Ego, baka ito na yun. Feeling ko endable. Let's see. 20 seconds before the next member of Blacklist comes out. Feeling ko nga tapos na. Slowly but surely, we're going to Game 3. Ang hirap nung nangyari sa Blacklist. Ang hirap ng sitwasyon nila. At ngayong gabi, hindi pa pwede